Pinakawalan na ang aktres at negosyanteng si Neri Naig Miranda na nakulong dahil sa kasong syndicated estafa. Ibinasura kasi ng korte ang arrest warrant laban sa kanya dahil nalabag daw ang kanyang karapatan sa due process. May report si June Veneracion. Nandito po ako para po ipaalam po. Mahigit isang linggo matapos arestuhin noong November 23 sa isang mall para sa kasong syndicated estafa. Iniutos ng korte na pakawalan ng aktres at negosyanteng si Neri Naig. Nakatanggap ang BJMP Pasay City Jail ng release order ni Neri Naig Miranda sa kanyang kasong syndicated estafa sa RTC Branch 112 Pasay City. At dito inutusan kami to immediately release Miss Miranda. Pagkumpirma ng Bureau of Jail Management and Penology, alas 6 ng gabi pinalaya na si Neri matapos isilbi ang release order sa ospital kung saan 5 araw siyang na-confine. Hindi na siya ibinalik sa Pasay City Jail. Ibinasura ni Acting Presiding Judge Ronald Augustan ang warrant of arrest laban kay Neri. Hindi raw kasi naipagbigay alam kay Neri ang tungkol sa preliminary investigation ng Office of the City Prosecutor ng Pasay laban sa kanya. Naipadala pa raw sa maling address ang subpoena para kay Neri. Sa Batangas ito isinilbi at hindi sa tunay na address si Neri sa Alfonso, Cavite. Malinaw na paglabag daw ito sa kanyang constitutional right to due process na nagpawalang bisa sa preliminary investigation ng Pasay City Prosecutor's Office. Inutusan din ng korte ang Office of the City Prosecutor ng Pasay na magsagawa ng bagong preliminary investigation. Nagpasalamat ang kampo ni Neri na binigyang halaga ng korte ang kanyang constitutional right to due process. Sa muling pag-imbestiga sa kaso, mabibigyan daw si Neri ng pagkakataong sagutin ang mga aligasyon laban sa kanya. Umaasa raw sila na ang re-investigation ang mag-aabsuelto kay Neri sa mga bintang kaugnay ng kasong may kinalaman sa Dermacare Beyond Skincare Solutions. Hindi naman pinagbigyan ng korte ang hilig ni Neri na iurong na ang kasong syndicated estafa. The facts remain na ganun pa rin naman yung kaso. Kaya po hindi ninalify ng judge yung information na kanyang binigay base po doon sa resolution ng fiskal. Bukod sa estafa, nahaharap din si Neri sa 14 counts ng paglabag sa Securities Regulation Code. Ang mga kasong ito may kaugnayan sa umano'y pagiging endorser ni Neri ng Dermacare na hindi rehistrado para mag-solicit ng investment at wala rin tong lisensya para magbenta ng securities. Sa gitna ng issue, naghahain ng panukala si Senador Robin Padilla para protektahan ang mga endorser na nadadamay sa investment scams ng mga brand o negosyong ini-endorso nila. June Veneracion nagbabalita para sa GMA Integrated News. Huwag magpahuli sa mga balitang dapat niyong malaman. Mag-subscribe na sa GMA Integrated News sa YouTube.